Ang ano natin, topic natin si Chis Escudero. Yan, dapat tinatawanan si Chis Escudero. Mukhang nabasa na siya ni PBBM. Mukhang basang-basa na siya ni PBBM. Ang problema, mga kababayan, dahil si PBBM ang nakahuli sa kanya, yari. Lalo-lalo na. Alam nyo ang sama nung timing kay Chis Escudero? Alam nyo kung bakit masama ang timing nung sa kanya? Kasi, nabisto siya kasi parang a few days before mag-SONA. So, syempre, tapos pagdating nung SONA, ang kwentuhan, kontraktor, tsaka mga flood control, my goodness. Yari si Chis Escudero dito. Nabisto siya. Lalong-lalo na, ito, di ba, merong papakita ako sa inyo. Lalong-lalo na, mga kababayan, na merong ganito, yung bycam insertions ni Chis Escudero. Yan. Top 10 bycam insertions. Ayan, nakikita nyo yan. Kita nyo yan lahat. Bulacan, Sorsogon, Mindoro. Ayan, lalaki 2.9 sa Bulacan for flood control, 1.1 sa Sorsogon for flood control, 3.8 sa Mindoro, 813 million sa Batangas, 2.9 sa Davao. Bongo, Alfredo! Misamis Occidental, Quezon Province, Valenzuela, ayan, Cavite, Cebu. Ayan, ang dami, di ba? May mga flood control. Na insertions. Alam nyo malupit dito, guys? Alam nyo malupit dito, mga kotseros? Nag-iikot. Alam nyo ang sipag ngayon ni Presidente, ha? Shoutout sa Presidente. Ang ganda ng diskarte niya ngayon. So far, simula nung nag-SONA, up until today, everything has been, in favor of the President. Di ba nag-ikot si Presidente? Saan siya nag-ikot nitong nakaraan? Saan siya nag-ikot? Bulacan, guys. Nag-ikot sa Bulacan si Presidente. Anong nangyari? Ipapakita ko sa inyo kung ano yung nangyari. Itaan ni Pangulong Marcos ang mga ininspeksyong flood control project na kung hindi sira-sira ay pangit ang kalidad o hindi pa natapos. Nakatutok si Jonathan Andal. Pagkapa ni Pangulong Bongbong Marcos sa diking ito sa Kalumpit, Bulacan, dismayado ang Pangulo dahil sira-sira, butas-butas at nakauslina ang mga bakal sa bahaging ito ng dike sa Barangay Frances. Malabnaw yung simento na ginamit. Nagtipid sa simento, nagtipid sa... Unang-una yung simento, ganyan ang kakapal. Dapat 18 centimeters. 18 cm, mga 18 inches. Parang kalsada. Pero napansin din ng Pangulo, nagkaisla na sa gitna ng ilog. Ito yung isla sa gitna ng ilog. Kung makikita ninyo, tinubuan na ng mga damo, tinubuan na ng mga halaman. Ibig sabihin yan, ganyan nakababaw yung ilog na ito. Nagtataka ngayon ng Presidente. Kasi ang dumarating daw na report sa kanila, nagkakaroon naman ng dredging dito. Tingnan naman ninyo, paano magiging completed yan? Tingnan ninyo. May isla sa gitna. Tinutubuan na ng damo na napaka... Ibig sabihin, matagal na silang hindi nagde-dredge. Although sa report namin, nagde-dredge sila. Ayan na naman. Para hahanapin natin ng sinong responsible dito sa gobyerno, sa private. At kailangan managot sila dito sa kanilang ginawa. Huwag sila managot sa akin, managot sila dito sa mga tao dito. Inilabas na Malacanang ang listahan ng 7 kontratista nakasungkit ng mga flood control projects sa Barangay Frances, Kalumpit mula 2022. Sa Kalumpit? Grabe, lalaki ng amounts, 92 million, 69 million, 77 million, 67 million. Grabe, no? Ang lupit nyo, boy! Shucks. Total yata nito nasa 500 billion pesos, di ba? 8 kontrata para sa 7 kumpanya ang nakalista. Ang halaga pag pinagsama-sama, mahigit kalahating bilyong piso. Lumabas din sa inspeksyon ng Pangulo na putol ang dike sa Kalumpit at may butas na 50 metro. Kaya pag umaapaw ang ilog, tumatagos ang tubig papunta sa Barangay Frances, lalo na kapag high tide. Ang naturang butas diretso sa bahay ni Edgar na 1 buwan ng lubog sa baha. Ito mo kahit ganyan kami. Nasasapol ng tubig. Magawa yung dito na yan. Hindi nakatulong ang dike? Hindi. Nagpasisid din ang Pangulo ng mga scuba divers sa Pampanga River sa Kalumpit at natuklasang makapal na ang putik sa ilalim at hindi na nakadikit ang beam sa anumang pundasyon o sheet pile support doon. Lumabas din sa pagsusuri na hindi siksik ang lupa bago binuhusan ng semento ang dike. Hindi rin pare-pareho ang kapal ng semento at posibleng mahina ang concrete mixture na ginamit ayon sa pagsusuri. Ayon sa palasyo, dapat na itong ayusin agad para hindi na daw Kung nadudurog sa kamay, may problema nga yung concrete mixture. Nadudurog sa kamay mo, kung na, di ba? Ano yun? Chalk?
Diba? Ano yun? Chok? Nadudurog sa kamay mo eh. Goodness. Nakakainit ang ulo itong flood control program. Itong flood control na to. Alam niyo kung bakit? Kasi nung panahon ni Rodrigo Duterte, 11,000 daw yung tinayong flood control program. Ng flood control projects. Oo. 11,000 mahigit. Ang dami nun. Ngayon, kung lahat ng quality nun, parang ganito, parang dito sa Kalumpit. What are we looking at? Di ba? I mean, seriously. Tapos ang mahihirapan dito, tayong lahat, mga hampas lupa. Tayong nahihirapan dito. Di ba? I mean, kanina nga pinag-usapan sa show nakakaawa yung mga taga Davao kaso they keep voting for a Duterte. So anong gagawin natin? Parang at one point, it becomes your fault. Di ba? Tapos nakakatawa pa kasi may nakikita ako sa mga Twitter na binibida yung flood control program ni Rodrigo Duterte, ni Digonggong. Tapos binibidan din nila na yung mga blacklisted daw yung DPWH daw ni Mark Villar nag-blacklist ng mga airing companies. Pero mali pala yung kwento nila. Yung blacklist na binigay ng DPWH 1 year lang. 2020 lang. Anong gagawin natin sa 1 year? Binlacklist nyo nga, 1 taon lang. O di magbibid ulit siya the following year. What the hell? Lokohan eh. Diba? Naglolokohan tayo doon sa ganong klaseng sistema. Ang pinsala na ngayaabot sa 100 metro. Sa Barangay Bulusan naman, sa Kalumpit pa rin, sinita ng Pangulo ang Malaghost Project na proyektong inireport ng tapos kahit kulang pa ng 200 metro at butas-butas pa. Safety mo din ang kontratista dito. Kaya titignan natin kailangan pasagutin natin kung bakit ganito ginawa nila. Mas mabuti pa, dapat pumunta sila rito, pakita nila gano'ng kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Pangatlo ang St. Timothy sa 15 nakakuha ng pinakamaraming flood control projects sa nakalipas na 3 taon. Sinisikap pa namin kunin ang pahayag ng mga kumpanyang inilista ng Malacanang para sa GMA Integrated. Yan yung ito yung effect. Ito yung effect nung kabalbala na ginagawa ng mga tiwaling mga contractor, mga tiwaling opisyal ng LGU, mga tiwaling congressman, mga tiwaling senador, yan. At nung sinabi ni Presidente na dapat malaman ng taong bayan kung sino nagpapahirap sa taong bayan, he made good on his promise. Ayun, pinapaalam sa ating lahat kung sino nagpapahirap sa atin. Kasama na doon si Chis Escudero. Yan, kasama. Alam nyo, nakakatawa nga ito si Chis Escudero about face siya, nag 180 degrees siya kay PBBM. After May 5 elections. Naalala ko nung first na naging Senate President siya, lakas niya makasipsip sa Malacanang, lahat ng events nandoon siya, tapos lagi niyang kadikit si F.L. Lisa Marcos, di ba? Maski nung nagpunta sa Amerika si F.L. Lisa Marcos, nandoon din si Chis Escudero. Kasama, tapos nakisabit pa sino ba to? Si Ninja Turtles, si Jingoy Estrada. Bakit Ninja Turtles? Wala na siyang leeg eh. Ninja Turtles na siya, guys. Oo. So, yun. Tapos, eventually, nung nanalo yung tatlong ugok, si Marcoleta, si Bato, tsaka si Bongo, biglang nag-about face siya sa admin. Biglang pinotektahan niya yung impeachment. Biglang pinotektahan niya yung Sara Duterte sa laban sa impeachment. Napansin nyo, mga babayan, yun talaga yung nangyari. Parang inintay lang niya yung eleksyon kung sinong mananalo. Tapos depende sa mananalo, babaliktad siya. Sipag, di ba? Ang sipag-sipag, husay-husay, di ba? Talaga. Oo. Husay eh. Well, at least, nagpakilala siya ngayong 2028 na election. So, good luck sa kanya sa 2028. Natawa kayo sa Ninja Turtles. Oo. But anyway, nakakatawa lang kasi
For example, bibigyan ko pa yun ng isang example maliban sa impeachment. Eto, nabalitaan niyo na ba to? Si Torion ay nag-file ng petisyon sa Senado na imbestigahan daw yung 2022 election. Speaking of elections. Ayan. Nag-file po kami ngayong araw ni Attorney Jimmy Bondoc ng letter or petition for Senate investigation on the irregularities in the conduct of the 2025 national and local elections. Nagrasyahan po kami ni Allah dahil sa pagsakay namin sa elevator ng Senado nakasama namin sina Senate President Chis Escudero at Senate Majority Leader Joel Villanueva. Naimbitahan agad kami magkape sa opisina mismo ng Senate President. Ang swerte naman namin. Swerte naman daw nila, naimbitahan sila sa opisina ng Senate President. Ayan, no? Oh, di ba? Huli ka, Balbon. Ayan, no? Umupo pa sa, upuan ng Senate President si Torion, no? Ayan, no? Di ba? Yan, ayan, no? Pak! Ganda-ganda ng picture. So, it's pretty obvious where this is headed. It's pretty obvious now kung saan nakatayo si Chis Escudero. May chismis lang naman ito narinig ko. I'm not sure. Kasi apparently or allegedly merong connection between Sara Duterte and Chis Escudero sa isang something doon sa either somewhere sa Bicol region. Parang may something sila doon. At isa sa mga kinakatakot kaya nag-Sara Duterte din si Chis allegedly, according sa kwento, this will also be incriminatory or incriminating rather. This will also be incriminating for Chis Escudero. At kapag naglabasa ng assets, pag nagbuklat ng assets, nakita yung mga assets na meron si Sara Duterte, masasagasaan din daw si Chis. So, yun yung kwento lang yun. Hindi pa natin alam how true that is. Oo. Pero yun yung kwento. Kaya para hindi rin mabungkal yun, nilibing na lang nila yung impeachment. Pero mga kababayan, let's see, kasi anytime next week or the following week, kundi man next week, the week after that, lalabas na yung decision ng Korte Suprema sa impeachment, sa motion for reconsideration. Kasi 15 lang, 'di ba? Pinagre-reply lang ang kampo ni Torion tsaka kampo ni Sara ng 10 days. So, parang ito na yung pang last 5 days Ito na yung last 5 days. So, maybe if not next week, the week after, may resolution na yung motion for reconsideration. So, before mag-September, lalabas 'yon. Before mag-September. Or even September for that matter. So, it seems si Chis Escudero ay pinili na kung sino ang tatayuan niya. Hindi lang yan, may isa pa akong proof na posibleng si Chis Escudero isang enabler ng katiwalian ng mga Duterte, mga babayan. Kasi nakabalitaan nyo, itong issue ay Nadia Montenegro. Itong issue ay Nadia Montenegro. Na siya ay nabirahan siya Naisahan siya ng marijuana daw Okay. At yung unang palusot ni Nadia Montenegro, hindi naman daw siya nagmamarijuana. Siya daw ay baka air freshener daw yung naamoy. Or baka nagve-vape. Tulad nga nung sinabi ko, hindi ko alam kung sinabi ko sa show kanina, sa Radyo Pilipinas, or sa ibang, or baka nakwento ko sa misis ko agabi. Oo. Sabi ko, kung sa Pilipinas, ako personally, I am an advocate of the use of medical marijuana. Okay, let me qualify that, ha? Medical marijuana. Oo. Medical lang, medical, ha? Medical marijuana. Advocate ako niyan. Ako personally, I believe, and base din sa mga nababasa kong materyales, na mas maganda ang medical use of marijuana for pain management. So, pero personal ko yun. I am not for recreational use. Okay? Sa Pilipinas, hindi ako for recreational use. Okay? And sinabi ko to sa misis ko agabi. Sabi ko sa kanya, alam mo lang, kung mababalitaan ko na si Nadia Montenegro at si Robin Padilla
ay nagmariwana sa Amsterdam. Amsterdam. Medyo medyo forgivable pa. Medyo lang. Pero dahil senador ka, dala-dala mo yun kahit saan eh. Pero dahil ginawa mo yun sa isang bansa kung saan legal ang paggamit nun, medyo forgivable. Medyo lang naman. Ginawa mo yan sa Thailand, medyo forgivable. Medyo lang. Bakit? Kasi sumusunod ka lang ng tinaman sa what is allowed doon sa lugar na yon. Pwede dun eh. Diba? Pwede dun sa Amsterdam, pwede sa Thailand, pwede nga sa Dahigi. At ito yung ibig ko sabihin mga kababayan, nakakatawa na si Cheese Escudero hindi umaksyon dito sa nangyari sa alleged baka syempre i-excuse na, sabihin niya hindi ko naman tao si Nadia Montenegro, na tao yan ni ni Robin Padilla, siya magdesisyon kung anong gagawin niya. At talaga hindi ka Senate President? Wala kang say sa ginagawa ng ibang senador? So obviously may kampihang nagaganap. Pinili ni Cheese Escudero kampihan si Robin Padilla. Pinili niyang kampihan ang mga Duterte, ang mga kakampon ng Duterte, yan, si Jimmy Bondoc, saka si Israelito Torion. Pinili yan ni Cheese. Pinili din ni Cheese na protektahan si Sara Duterte sa impeachment. Thereby, mga babayan, allowing her to possibly get away with murder. So, palagay nyo ba itong mga galawan na to hindi nakikita ni PBBM? Nakita niya yan. Nakita niya yan. Kaya nga ang ginawa niya, dinog-show niya si Cheese Escudero. Itong nakaraan. PBBM, sinunog si Cheese sa Senado. Nagkaroon lang ng autonomy, gusto niyo nang mag-Supreme Court. Ayaw na raw ni Cheese Escudero maging senador, gusto niya Supreme Court na lang daw. Bakit ngayon lang? Ang tanong, number 1, pwede bang maging justice ng Supreme Court ang isang hindi judge? Pwede ho, pwede. Si Justice Leonen was never a judge, but he was allowed to be an associate justice. May certain requirements lang yan. Sinunog niya si Cheese Escudero. Ito yung kanyang, ito yung balita tungkol dyan sa biro na yan. Off pa rin PBBM sa issue ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ang Pangulo, tila may pasaring sa lider ng Senado na bumoto para i-archive ang reklamo laban sa Vice Presidente. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Tila may laman ng biro ni President Bongbong Marcos sa Malacanang Palace nitong August 14. Senate President Cheese Escudero and the honorable members of the Senate who are apparently now applying to be included in the Supreme Court. Nagkaroon lang ng autonomy. Gusto niya na mag-Supreme Court. Ano naman? How will Cheese pass his legislation? Speaker of the House, Ferdinand Martin Romualdez, the honorable members of the House of Representatives. Sa kabila ng tensyon sa pagitan ng Kamara at Senado, nananatiling hands-off ang Pangulo sa usapin ng impeachment. Pero pagdating sa maanumalyang budget insertions, kung saan nadadawit ang pangalan ni SP Cheese, ang ultimatum ng Pangulo, walang sisinuhin kahit pakaalyado. Matatanda ang 11 miyembro ng supermajority sa Senado na naghalal muli kay Escudero bilang SP at nag-archive ng impeachment articles laban kay Vice President Sara Duterte. May isa pang awkward moment between the Senate President and the House Speaker during the President's presentation of the signed Government Optimization Act. Pero, unlike yesterday's remarks, sabi ni political analyst Dennis Coronacion, mukhang magkaibigan sila dyan, parang wala silang issue regarding the impeachment. At saka parang di sila kasi I remember there were, tama, may reactions si Senate President Cheese Escudero na kumbaga man the other chamber is out to demolish his reputation. Dagdag pa ni Coronacion, ang paksyon sa Senado at Kamara ay malinaw na indikasyon na walang kontrol ang Pangulo sa kanyang mga leader. Pabor man daw kay BBM ang House of Representatives dahil kay Speaker Romualdez, posibleng maging balakid naman sa pagsusulong ng kanyang legislative agenda ang malalakas na impluwensya ng mga Duterte sa Senado. Kailangan din daw malaman ng taong bayan ang stand ng Pangulo sa political tensions. Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Yun. Alam niyo yung joke ni PBBM na yan, mabigat ang laman yan. Parang joke-joke lang, di ba? Pero may ibig sabihin yun. Lalong-lalo na sinabi ito ni Presidente nung pumirma siya sa pagpirma niya sa Judicial Fiscal Autonomy Bill. Oo. Medyo yun, mabigat yun. Yung sinabi niyang lilipat na kayo sa Supreme Court, palibasa, pipirmahan ko na to.
Meron kami, hindi ko alam kung saan GC ko nabasa, pero hindi doon sa admin, hindi sa Big V. May iba pa eh. Nagtanong yung isa, sabi. Hindi ko gets, bakit ganoon? Bakit natatawanan lahat? Di raw nila gets. Explain ko kung bakit. Kasi po mga kababayan, yung bill po na pinirmahan ay Judiciary Fiscal Autonomy Act. Oo. Yung Judiciary Fiscal Autonomy Act ay isang bill o isa pong measure na nagpaparaya sa hudikatura na sila ang magdidikta kung magkano at kung saan gagastusin ang kanilang budget. In fact, mga kababayan, meron pa silang tawag dito, automatic appropriations from DBM. Ibig sabihin, hindi na nila kailangan magpaalam sa executive. Hindi na nila kailangan magpaalam sa presidente. Hindi na nila kailangan magpaalam sa Department of Budget and Management para mag-release ng budget. Automatic ilalabas ng DBM. May fiscal autonomy na sila. Ibig sabihin, pwede na nilang paikutin ang kanilang budget from different operational needs. Oo. Basic, hindi naman sa walang silbi ang GAA, BJ Cans. May silbi pa rin ang GAA kasi kailangan naka-indicate yung budget eh. May silbi pa rin siya. Pero mas may kapangyarihan na ang judiciary na paikutin yung budget. At walang tanong-tanong. Hindi ka natatanungin. Bibigyan ka ng pera, walang tanong-tanong. Yun yung fiscal autonomy. Ang gagawin mo lang, magre-report ka lang. Magre-report ka lang kay COA, kay DB, kay President, tsaka sa Congress every month. Oh, ganun. Kaya mga kababayan, tignan nyo ha. Tignan nyo. Sinabi ni PBBM, yung joke na yan, nung pinirmahan niya yung fiscal autonomy ng judiciary. Sinabi niya, kayo maglilipat. May nabalitaan ko, may mga senador daw na gustong lumipat ng Supreme Court. Gustong lumipat ng Supreme Court. Palibhasa, pipirmahan ko na tong Judiciary Fiscal Autonomy Act. Lilipat na kayo? Ano ibig sabihin nun? Kasi may kapangyarihan na kayong hawakan ng pera direkta. Kung kailan magkakaroon na ng kapangyarihan ng Supreme Court na hawakan at diktahan ang kanilang sariling pera, bigla kayong naglilipatan ngayon sa Supreme Court? Ayaw nyo na maging senador? Yun. Pasaring, di ba? May pasaring. Parang sinasabi ni Presidente na mukha kayong pera. Palibasa, pinapayagan na. Lilipat kayo? Wala nga namang paapaalam. Ibibigay lang ni DBM yung pera. Walang paapaalam. Yun. Kaya yun yung that is a reference to this insertion. Kasi naalala nyo mga kababayan, maski hanggang sa huli sinasabi ni Cheese, bakit namin susundin ang National Expenditure Plan? Nasa amin ang power of the purse. Nasa amin ang power of the purse. Oo. Kami ang magdidikta kung magkano ang budget para sa bansa. Kung gusto namin mag-insert ng budget, mag-i-insert kami, wala kayong magagawa. Yun yung sinasabi ni Cheese Escudero. Paano kaya nila sisip-sipin yung pera sa Supreme Court? Wala namang construction. Hindi mo alam paano yung construction ng mga RTC. Construction ng mga judge ng mga korte, di ba? Hindi natin alam. Di ba? Yun yung sinasabi doon ni PBBM. Nagpaparinig siya. Alam ko kung ano yung ginawa nyo. Alam ko yung insertion. Palibasa ngayon, may fiscal autonomy ng judiciary. Magtatakbuhan kayo doon. Bakit? Para makapag-insert na naman kayo ng mga pera nyo. Yun yung joke na yun. Medyo yun yung klase ng joke na kailangan alam mo yung sinasabi niya. Para maintindihan mo, para maramdaman mo yung impact ng joke. Pero tinan niyo yung mukha ni Cheese. Tila may laman ng biro ni President Bongbong Marcos sa Malacanang Palace nitong August 14. Senate President Cheese Escudero and the honorable members of the Senate who are currently now applying to be included in the Supreme Court. Nagkaroon lang ng autonomy. Gusto niya nasa mag-Supreme Court. Ano naman? How will his legislation.
Speaker of the House, Ferdinand Martin Romualdez, the honorable members Ayan, no? of the House of Representatives. Awkward smile. Awkward. Huli ako, ah. Watch me sustain it. Ay, sorry. Mali na pindot ko. Huli. Huli ka, boy. Ayan, no? Awkward, eh. Awkward. Ang pangit. Huli ako, ah. Paano nang gagawin ko? Nahuli ako. Teka, hindi ako makakalis sa Senado. Alam niyo ba ang problema dyan, mga kababayan? May problema siya kay PBBM kung mag-a-apply siya sa Supreme Court. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Palagay niyo. Walaan niyo kung bakit. Kung bakit siya magkakaproblema. Ano? Correct! Si PBBM ang may appointing power ng justice. Mukhang PBBM has Cheese Escudero's number. Alam niya. Alam niya yung nangyayari. Yung mga pasaring-pasaring na yan. Buti nga nagbago Buti nga nagbago na si PBBM ngayon eh. He's playing the game. Tagal niya nagpaka good boy. Good boy. Tagal, 3 years. Oo. Ngayon, medyo na siya, marunong na siyang medyo lantara na rin siya nakikipaglaro. Which is, for me, it's an improvement para sa kanya. Para hindi siya minamaliit ng mga tao nakapaligid sa kanya.